So, good day everyone. At i-update ko lang kayo ngayon dito sa funded account natin sa FTMO. So, kakatapos lang ng fourth payout natin sa FTMO. I think this is the highest. Kasi ang previous na highest payout natin, ito $9,000 US dollars. Ngayon, lamang siya ng $100. So, 9,100. Pero syempre may profit split yan, which is ang ratio natin previously was 80% sa trader. So ngayon kasi as you can see, dati 200k yung account. Ngayon nasa 250,000 na siya kasi pumasok na siya sa category ng scaling. Sa FTMO, if consistently profitable ka at na-meet mo yung criterias niya, bibigyan ka niya ng reward na dagdag capital plus magiging 90% na yung payout ratio mo. So currently yung 250k natin, may $2,000 na gain na yan. Pero tingnan natin sa reward day kung magkano yung aabutin. But yun, today gusto ko lang i-discuss yung mga ilang bagay na hopefully makatulong sana doon sa mga kapwa ko Pilipino na gustong mag-aral, mag-trade at interesado dito sa prop firm. Pero yun nga pala, may mga nagtatanong pa kasi kung kailan ako mag-open ng mentorship, yung mga programs ko na gustong matuto sa akin. So, pasensya na kayo dahil ala talaga. Last year kasi tinitingnan ko kung okay na yung pahinga ko ng 1 buwan, 2 buwan, pero I think hindi ko pa masasabi ngayon kung mag-open pa ako ng mga programs ko. Kasi yun nga, sa sitwasyon ko ngayon na meron na akong pamilya, of course, I want to spend time with my family, with my kids. And tingin ko kasi matagal na tayo magkakasama. Yung mga matagal nang sumusubaybay sa channel natin. It's been 7 years. Pero more than that, kasi sa Facebook pa lang nag-share na tayo, pati mga WordPress na vlog pa lang, na hopefully naman, kung nasubaybayan nyo man yun, meron naman kayo napulot kahit kaunti, at meron sana ako naiambag sa inyo na mabuti. So, sa ngayon, wala pa akong plano na mag-open ng kahit na anong program, at hindi na ako active sa mga social media, and kasi ang marirealize mo kapag may financial freedom ka na. Kaya nagkakaroon yung ibang mga mayayaman na tao or yung may mga pera na. Kasi hindi ibig sabihin na may pera ka masaya ka. Minsan kasi kailangan mo rin ng time freedom. So yung time freedom, hindi ka bound sa kung ano mang mga responsibility. So ayun, pasensya na kayo, hindi ko pa kaya i-commit ulit yung sarili ko para magturo at gumawa ng mga contents kahit dito sa YouTube, So, ginagawa ko naman yung best ko. Ito, may time ako ngayon. Kasi nga may scaling na nangyari. So, I think gusto ko yung i-update kung paano yung paraan ng scaling na to. So, kung ano yung makakaya ko, ayun muna. Hindi ko rin alam kung kailan yung next video. Siguro, pag may important na update sa FTMO, gawa rin ako ng video on that. Pero ito, kasi yung paggawa lang ng mga content, it takes a lot of time. And ayun nga, mas for me, priority ko yung family ko sa mga panahon na ito. So anyway, ang gusto kong i-share sa inyo, sa mga kababayan natin, is it possible ba na mag-trade tayo with zero capital? Na wala tayong ilalabas na pera? Walang capital at risk? No? So, posible ba na mangyari yan? So, sa mga gusto sumubaybay pala, may playlist naman ako nito. Ito yung Prop Firm Challenge 2024. Check nyo na lang yan. Ayan yung simula ng nag-try ako dito sa Prop Firm. Though nag-exist na matagal yan, may trinay akong Prop Firm dati. Hindi ko na-reach yung objective ng profit kasi kulang yung profit ko. 3% lang yata. Trade the pool. Makikita nyo rin sa YouTube channel natin yon, yung attempt natin. Pero ito nga, currently this is the situation na.
And I think FTMO is still the best na nag-o-offer ng prop firm, especially kung non-US resident naman kayo. So, yung mga topic na gusto kong i-share sa inyo, ito, paano maging funded na trader, yung statistics ko, your metrics, and then yung scaling process, kung paano naging 250k yung account ko from 200,000 previously, yung passing rate para makapag-payout. Kasi, kung maririnig nyo yung kasabihan na if it's too good to be true, no? It's too good to be true. Kasi most of things na too good to be true ay scam. Na mayroong mga hidden agendas kung bakit siya naging too good to be true. No? Pero itong i-discuss ko sa inyo, this is a possibility. Posible siya. So most of the people, nung nagsimula ako nitong prop firm, makikita nyo maraming mga comments na negative na nagdi-discuss kung gaano ka-imposible mangyari yon, no? Na nire-relate nila into gambling and trading, yung mga statistics. Yes, that is a fact. Pero wag nating aalisin na mayroon talagang mga tao na nag-develop ng skill kung paano magiging consistent and profitable over time. So this is just a side quest kumbaga sa atin. Hindi naman ito yung main source natin kasi meron akong trading account. FTMO limited kasi stocks dito. And ako kasi mainly I'm trading US stocks, US equities, and options, futures. So doon talaga ako kumikita. Pero ito, pwede na mga pang travel fund natin to. And medyo malaki rin naman siya. Pwede mga big expenses. And sa mga normal na Pilipino, I think malaking opportunity to and maganda opportunity to, especially kung single ka. Ako, I'm thinking if kung single pa ako, may ganitong opportunity 10 years ago, no? Hindi na sana ako naka-experience ng malalaking sunog. Ito yung sisimulan ko. And yung prop firm kasi tinuturuan tayo nito ng disiplina. No? Ayun yung advantage niya. So, may disadvantage din, pero tingin ko mas malaki yung advantage. That is my opinion on this matter. So, ayan. Idiretso na natin. Sa mga nagsisimula, kasi na-discuss na nga natin ito ng maraming beses. Sa nagsisimula, ito yung information, pero pwede nyo nang i-forward to kung alam nyo na to. So, paano ba maging funded trader? So, ang tawag natin sa mga nagtitake ng prop firm challenge na na-accomplish nila yung objective is funded trader. So, yung status ko ngayon, this is funded trader. So, wala akong kapital na naka-risk. So, yung 250,000 na yan is hindi ko yan kapital. That is from FTMO. So, kung ano lang yung profit, let's say ngayon may $2,000 na profit tong account na to. Pag tiningnan natin 90-10 na profit split, reward ratio, ayan lumabas. Pero sa profit na yan ay 90% of that sa'yo. So pag magsisimula ako, 80% muna yung cut eh. So 80% sa'yo, 20% yung kanila. So ayan ang pagiging funded trader. Wala kang kapital, nagtitrade ka lang under nung company or prop firm na papasukin mo. So, this is the usual setup ng mga prop firm. Merong dalawang phase yung challenge. So, phase 1 and phase 2. So, sa FTMO challenge yung unang phase. The target is mag-gain ka ng 10% overall kung magkano man yung challenge na i-avail mo. So, check natin yung table. Mag-check nyo to sa mga website ng mga prop firm, pero I suggest aralin nyo mabuti. Ako, may mga inaral akong prop firm, nasa payout na. No, hindi ako nakapag-payout kasi nagsara yung prop firm. No, maraming prop firm na scam kasi nga hindi pa siya regulated. No? So, that is one of the caveat ng pagpasok sa ganitong mundo. Kasi too good to be true talaga siya. So, anyway, ito, yung balance na kinukuha ko sa Sagad na allocation, 200,000. So, step 1, the target is 20,000 or 10% of kung magkano man yung value. So, ito yung different values na pwede mong i-take. And then, ang maximum loss niya is 10% din. Maximum daily loss, 10,000. So, ibig sabihin nito, let's say one day, nagkaroon ka ng 10,000 loss, breach na yung account or matatalo na siya.
Then we have the step to verification. Ibig sabihin, pag naipasa mo to, para ma-filter pa nila kung profitable or inconsistent ka talaga at hindi mo lang na lucky trade or chamba, may step 2. So, mas maliit yung target niya, which is 5% na lang. And then, kapag umabot ka na sa funded ka na, i-refund nila yung fee. So, that is the catch. Hindi siya totally zero capital at first. Magiging zero capital siya pagka na-refund mo na. What I mean by that, may babayaran ka syempre. No? Kasi, in order to make money in trading or kahit sa business, you need money to make money. Pero dito, yung pera mo na yan, let's say pang-evaluate lang yan, pero kung may skill ka naman sa trading, marirefund mo rin yan, yung amount na yan. Ibabalik nila sa'yo. Let's say, this is almost 60,000 pesos. Pagka funded ka na, i-refund yan full. So, meaning, yung tinitrade ko na to, 250,000 na account nila, wala na akong capital dyan. It's all unto them, sa kanila na yan. Yung risk na sa kanila, wala na sa'yo as a trader. So, kapag funded ka na, yun. Does it matter kung magkano yung kitain mo? Pero, meron kasing status dito sa FTMO, tawag nila prime status. So ito yung yung tina-target ko ngayon kasi namali ako ng I thought 10% lang. Scaling program pala yung nakikita ko, hindi itong prime. So as a prime na para makuha mo tong prime status, kailangan 4% target every payout. So ayun yung tina-target ko, maka 4% ako. So I'm just hitting the low-hanging objective na pag naka 4%, ito first 4%. So, tatargetin ko yung February, 4% ulit. So, mga 10K US dollars. So, 4 months na tuloy-tuloy ulit yon na consistent, makakaroon ako ng prime na status. Tapos, wala ka dapat talo, wala kang losing month. So, that is the target for that. So, ayan, pwede nyo i-check yung table na to sa website mismo ng FTMO. And kung saan man nyo balak mag-take ng challenge. Pero I suggest one of the biggest, if non-US resident, FTMO. Check nyo na lang yan. So, metrics. Ito yung stats ko. So, hindi naman every month ay, kumbaga yung itsura ng equity curve mo is ganyan, no? So, ito lang. Pinaka-simple summarize na. Ang duration kasi nitong account na natin, we started 5th of August. Since nung start ng account na to, ngayong hanggang sa funded na siya, naka for payout na tayo. So 6 months na yon nagdadaan. Ang win rate ko is 55 and risk reward ratio is 1.68, which is ganito rin yung statistics ko doon sa day trading account natin. Pero ito, this is a mix of swing trades. And may mga day trade din tayo if opportunity exists, no? So, ang total ng gross profit natin is only 22% kasi I suggest, no, pag nagte-take kayo ng challenge dito, pwede kayo mag-take ng, let's say, regular sizing mo sa risk management. Itong dalawang phases na to. Pag funded ka na, pwede ka kasi mag-scale down. Just to be safe. Scaling down meaning bababaan mo yung risk na nilalagay mo. So ako, usually 0.5 to 1.5 at any given time, kahit may concurrent na, kunyari, 4 yung hawak kong asset na sabay-sabay, na dapat hindi siya lumagpas. So, ayun yung mga natutunan ko throughout the months na nagte-trade ako dito at inaaral ko yung paano pa i-improve. So, para lang ma-maintain mo yung funded account mo, low risk lang. Low risk ilagay mo. Pero it's up to you naman kung depende kasi talaga yun sa setups na ginagamit sa trading strategy nyo, sa system nyo. Kung talagang 100% nakilala mo yung system mo, very skilled ka, of course, alam mo na yung sizing niya, proper sizing and pag-scale. So, ayan yung metrics na meron ako. So far, 18,000 US dollars. I don't know how much that in peso. So, yun na nga. Scaling process. So, yung pinakita ko kanina, bonus to na FTMO sa mga consistent na profitable na mga funded traders nila.
So, previously, 200k lang yung account no, na inavail ko and 80-20 yung split. Ngayon, 90% na kung ano man yung profit ko. Let's say, ma-hit ko yung target ko na 10k US dollar, no? This month. 9,000 na yung akin kasi 90% split. Kung previously 80%, ang makukuha ko lang doon 8,000. So, ngayon ay 90 na. So, paano ba tong scaling plan gumagana? Nasa FTMO website din to. Yan, yung growth potential if profitable ka. So, minimum 4 months, no? Tapos, at least 10% simulated profit. So, i-add mo na lang lahat ng profit mo. Dapat mag-total ng 10%. Tapos, at least 2 rewards. Tapos, positive account sa time ng pag-scale up. So, ayan. Hanggang 2 million US dollars yung pwede mong hawakan. Pero hindi pa ako nakakakita ng may 2M. I'm not sure, baka inabsorb na siya ni FTMO kasi may mga leaderboard naman makikita mo doon kung magkano na yung accounts ng iba. So ito yung table nila, timetable na let's say nag-start ka 400k balance. So ang pwede mong i-avail, di ba 200k? So pwede pala na dalawang 200k pag naipasa mo i-combine siya. Kaya 400 nakalagay dito. So after 16 months lang, 800,000 US dollars na siya. So ito risk-free wala kang kahit na anong ilalabas. It's, dapat ang mindset natin dito is para kang empleyado nitong FTMO. No? Na nagtatrabaho ka sa kanila, ang goal mo was to make money and make them money. Parang ganun lang. Low risk, make money consistently. Kasi in peso naman, kung i-convert mo, malaking halaga na yan. Magkano lang naman yung let's say top 1% ng salary siguro dito. Pag pumalo ka ng kalahating milyon na nandito ka lang sa bansang Pilipinas, nagtatrabaho, you're making top 1% of the salary. And yun pala, sa mga nagtatanong about tax, ako kasi meron akong accountant at bookkeeper. So every quarter, tinatanong nila kung magkano lahat ng sa negosyo, magkano pumasok. Sa trading, magkano pumasok. Sa YouTube, magkano pumasok. And sila yung nagpa-file. Sabihin lang nila yung amount ng magkano yung babayaran ko. So, hindi ko alam yung proseso kung kayo lang mismo yung nagpa-file sa BIR kung paano yung proseso. Kasi nga, I have an accountant na nag-aasikaso ng lahat ng yun. Binabayaran ko na lang siya. Pero ito ay subjected to tax, syempre. Lahat ng pumapasok na pera is subjected to tax. So anyway, that is the scaling plan. Now ito, leaderboard. Makikita naman natin dito pag may FTMO account na kayo sa leaderboards. Para magka-idea rin kayo kung ano ba yung potential niya. Let's say, pag under all na category, ibig sabihin, combine na lahat ng accounts niya kahit nag-scale up. Makikita nyo rito. Ito, ang account nyo, 400k account size. So, 400k account size niya, nag-earn siya 10%, di ba? So, 41,000 yun. This month, ito yung leader natin. Yan, makikita nyo naman yung kung magkano or the potential na pwede dito sa pagiging funded na trader. So, that's the scaling process. Now, ito na yung medyo madugo and brutal. The passing rate. Kasi, how are you going to trade without any capital? Anong kapalit? Ano yung catch niya? The catch is you have to be the best of the best. What do I mean by that? Let's say, isa sa mga prominent figures natin, let's say Manny Pacquiao of boxing. Ilang yung boksingero na nangangarap na maging world champion or ilan yung boksingero na nangangarap na kumita ng $1 million? Pero ilan lang sila na naandun sa pwesto na yon? Ilang basketball player yung gusto maging the next Michael Jordan, the next LeBron James? So, kung titingnan natin yung ratio, no, maliit lang yung porsyento ng mga nagtatagumpay talaga. So, sa trading, wala ka namang kapital na ilalabas Bibigyan ka at popondohan ka ng, let's say, FTMO o any prop firm. May access ka na sa pera. Kaya ka nagkaroon na access sa pera in the first place is because you have the skill that they want or they need. Kailangan ka ng kumpanya, asset ka. So kung gano'n yung mindset na papairalin natin, yun, hindi magiging negative yung implication ng passing rate na to. Kasi this is like a casino talaga. A casino, 99% of the people lose.
Pero yung mga exceptional individuals, kaya sila nababan sa casino kasi may edge talaga sila or advantage over the casino. They are making consistent profit dun sa pag-gamble. Hindi sila nag-gamble. Professional sila sa ginagawa nila. So, ang passing rate, this is from my Forex funds. Pero 2023 pa yung stats. Pwedeng magbago to depende sa trend. Let's say uptrend 2023 hanggang 2024, possible na tumaas yung rate na to. Pero kung I think median or the average is, we can consider na correct pa rin yung stats na to. So first, phase 1, di ba? Meron nga tayong phase 1, phase 2, phase 3. So sa phase 1, 19% lang yung pumapasa. So kumbaga Pareto rule na tinatawag, 80-20. Diba? So ito 19% pumasa. Sa 19% na yung pagdating ng phase 2, 42% na lang yung pumapasa. Or 8% nung nanggaling sa phase 1. Now, para maging funded at maka-earn ng profit split, 3.5% na lang yung pumapasa. Out of sa 42 na na-filter, 3.5. So, overall, that is only 0.25% of the trader. No? Sa stats na to na binigay ng Forex funds. Pero, merong mga stats yung prof firm na nare-release, pero hindi lahat nagre-release eh. Pero makikita natin yung passing rate. This one, sa funded FX, 24%. Ito funded trader. Itong funded trader yung umiscam sa atin nun. Ang tinake natin yung challenge, ito, Royal Challenge. So, sa Royal Challenge nila, 1 in 143. No, yung pumapasa. Sa phase 2 ng Royal, 2. Dalawa lang sa 26 na tao. Eh, yung nakaka-payout sa funded phase, 2 in 21. So, passing rate daw 5%. Nung magpe-payout nga tayo, nagsara kasi to, tapos nag-reopen siya. I think may email sa akin na parang ang ibibigay lang nila na kapalit or consuelo kung tawagin is para mga 10k account, no? Which is very funny. Pero wala na. Nawala natin tiwala natin dyan. So, we stick to ano muna. FTM dahil nga side quest lang naman natin yan. So itong funded next, may pending pa rin tayo dito na ano, na payout. Di ko nga alam kung ano ba yung kailangan ko pang requirement para makuha yon. So ito, ang conclusion niya ng author of this blog is 5%. Pero kung titingnan natin, sa ratio is umaabot lang din halos ng ano eh, ng 3% yan kasi based on this sa ano sa TFT percent 2.2 of traders were able to get payout overall. So kung titingnan natin sa stats ito sa 3.5% halos parehas sila. So I think less than 3% lang talaga maglalaro yan. Doesn't matter kung bull market. Pagka medyo volatile yung market, mas bababa yung percentage. So, ayun yung tingin ko based on sa statistics na nilalabas ng mga prof firms. So, hindi ka dapat ma-discourage sa stats na yan. Kasi, ang goal natin was to become an exceptional trader. Exceptional, dapat less than 1% ka talaga. Ngayon, ilan ba yung payout na average do? Kasi, tingnan natin. Ito, average payout ng FTM mo kasi $3,000 eh, per dun sa mga nakakuha na ng payout. So, meaning, medyo mataas yung payout na nakuha natin kasi based on my FTMO payouts, mayroon tayong mga nakuha ng 9,000 payout and overall nga, nasa 18,000 na yan. No? So, gusto natin lagi tayong nasa tuktok na andun tayo sa exceptionally rare na mga individual na kumikita ng pera sa trading. So, discuss natin kung bakit nagpe-fail nga yung karamihan ng mga tao when it comes to trading. Ito sa prof firm, kung ano yung stats niyan, usually ganyan din yung statistics sa ano sa totoong market, sa live market, trail accounts. Kasi kung hindi mo kaya i-manage, may mga tao sasabihin nila, basta magkaroon ng $1 million, goods na ako, magte-trade na lang ako. Kung wala kang skill para i-manage yung $100, wala ka ring skill para i-manage yung 1 million. That is the truth. So, kaya karamihan ng mga tao nagpe-fail sa trading and they fail miserably. No? Masalimuot talaga. Number 1, wala kasing barrier sa entry ng pagte-trade. Mag-open ka ng account, pumindot-pindot ka, tapos na.
ayun lang, wala namang skill na required eh. Hindi nga kailangan na mag-take ka muna ng education. Hindi man requirement yan, mag-open ka lang ng account. Pumindot-pindot ka dyan. Ang skill required lang daw, pumindot ng mouse eh. Button of a mouse o mag-tap ka sa cellphone mo, tapos. Ganun kabilis. Parang lang talaga nag-casino. So, dahil sa no barrier for entry, tumaas yung rate ng failure. Parang ganito. Kung ang analogy natin, gawin natin, kung lahat ng tao pwedeng mag-opera sa emergency room or sa operating room sa ospital, kahit sinong tao, walang nire-require yung pag-oopera sa isang tao na kahit na anong degree. Isipin nyo, kunyari ako, wala man ako alam dun sa medical field, bigla akong uoperahan yung isang tao na isasara ko yung sugat niya. Tingin yung rate of failure nun, ano? Wala man ako alam dun eh. Bigla lang ako pumasok sa operating room. O lahat ng tao, bigyan natin ng barrel, equip natin. No? Kahit di marunong sa self-defense, walang kahit na... Gaano kataas yung magiging rate ng mishandling ng barrel? Gaano kadaming posibleng mamatay? No? So, ganun lang din sa trading. Dahil walang barrier for entry, walang kahit na ano requirement, marami talaga yung nag-fail. So, liliit yung failure na yan if meron tayong proper education. And also, sa mga social media, papakita gains. Oh, this is my gain. This is how much I make. So, tingin ng mga tao, trading is easy. Madali lang siyang gawin. So, lagi niyong tatandaan, trading is simple. No? Pero, it's not easy. Hindi siya madali. Simple lang siya. No? You buy low, you sell high. Mag-short ka sa taas, cover ka sa baba, and you will make money. Pero most of the time, baliktad yung nangyayari. Baliktad yung experience natin. That's why we lose. Right? So, hindi dahil mukhang madaling gawin, is madali talaga siyang gawin. Hindi dahil mukhang madali, ay, naipasa niya, kaya ko rin yan. Kasi bobo naman yan eh. Marami sa mga, sa comment section ganyan eh. Yung, ino-overestimate nila yung sarili nila kasi tingin nila dun sa ibang tao ay mas inferior kaysa sa kanila. Tingin nila sila yung superior. Pero, yun, pag sila yung nag-try, nag-fail, magagalit na sila sa mundo. Ganon yung usual na nangyayari. So, trading looks easy but it's not easy. It's simple. Kailangan mo ng mga simple strategies. Kailangan mo ng proper risk management. Pag nakuha mo lahat ng yun, pati yung psychological part of trading, you will succeed consistently. No? You will become a better person and a better trader. And then people always wanted to make money ASAP, ASAP, as soon as possible. They want to make their 1,000 pesos to 1 million in 2 days. Kaya mag-over leverage sila. Magte-take sila napakalaking risk. Kasi sobrang nagmamadali. And pagka nag-fail dun sa ini-expect nila, sa expectation nila, so ipo-point out nila na that is a scam. That is stupid. Ninakawan nyo lang ako ng pera, di ba? Ganon yung usual na nangyayari. That's why most people fail in trading. Now, kung kayo, how to win? Paano ba tayo mananalo, magtatagumpay dito sa trading? For you to win, don't be a loser. Diba? If you want to become a winner, don't be a loser. Now, what do I mean by that? Sa trading, marami yung losers. Ano ba yung ginagawa ng loser? Huwag mong gawin. Simple lang. Ba? Huwag mong gawin ang ginagawa ng loser. So, if yung loser, hindi niya alam kung kailan siya papasok, let's say, sa oil, yan, meron tayong binakat na. This is what I want to do. Pagka pumunta siya sa level na to, I can take a long position. Magte-take ako ng long. Ito yung stop ko. Let's say, for Nasdaq, pag umabot siya dyan, I'm going to take short. Ayun yung stop ko. Meron ng plano, merong sistema. Risk management, kwentahin din natin kung magkano lang pwede nating ipasok na hindi siya lalagpas doon sa mga objective na ibinigay ng FTMO. So, yung mga losers, kung hindi sila gumagawa nun, ikaw, gumawa ka nun. Yung mga losers sa trading, hindi sila hindi sila nag-journal. Pag nag-journal sila, hindi nila inaaral yung statistics. Huwag mo gawin yon. So, don't be a loser. Huwag mong gagawin yung mga practices ng mga loser. Pag yung mga loser, meron sila negative mentality. No? Galit sila sa mundo. Akala nila sila yung pinakamagaling. Lahat na expectation nila. Dapat ay hindi matupad. Pag hindi natupad, no? Sobrang negative nila. So, huwag kang ganun. Dapat may winning mindset tayo. Positive, abundance,
gratefulness, mindfulness. So, ayun yung dapat nating i-adapt. Number 2, don't take advice from losers. Ano ibig sabihin? Yan, makikita nyo nga sa comment sections. Ako sa akin, no, personally, mga strangers yun mga hindi natin kilala. Di rin naman ako nila kilala personally, pero parang hinusgahan ka na nila buong pagkatao mo. Na kung ano nung sinasabi about you, and i-advise nila na, wag niyong gawin yan kasi hindi kayo magtatagumpay dyan. No, I'm showing you na this is the possibility na pwede nating magawa. Sila naman sasabihin nila yung statistics ng 99% tatatalo kaya wag niyong gawin yan kasi matatalo kayo. Kasi part sila ng 99%. I'm telling you na you can and it is possible for you kasi part ako nung exceptionally rare na mga profitable and consistent. So, ayun yung dapat nating laging isipin na hindi ka naman magtitake ng, let's say, relationship advice. Paano ba ako magkaroon ng relationship na tatagal? Hindi ka naman magtitake ng advice sa mga tao na nasawi sa pag-ibig. Tanungin mo yung mga tao na hanggang kamatay magkasama na sila. Yari, mga lolo't lola na hanggang tumanda sila magkasama. Ano ba yung naging susi sa tagumpay na kanilang pagmamahalan? So, ganun din. Hindi mo naman tatanungin kung magkano ba yung ginto. No, meron kang gramo ng ginto, dadalhin mo sa Mercury Drugs, doon mo siya ibebenta, doon mo siya ipapalit. No? Kasi hindi nila alam yung value nun. So, take advice from those people na willing ka makipagpalit ng buhay. No? Willing ka makipagpalit ng place mo sa kanila. And then, keep on winning. What do we mean by this? Winners learn from their failures. So, yung winning, hindi naman yan opposite is losing. Winning, may failure. From failure, babangon, matututo. And dun sa mga learnings na yon, i-apply niya sa next niya na itatry. Kung yari sa trading, no? May nauna tayong failure. Ito. Ano natutunan natin? Mali yung masyado malaking overage kasi, mali yung malaking leverage kasi na-hit natin yung daily drawdown. That's why, nung nakuha na natin yung funded na to, maliit na lang yung ating kinukuha na value at risk, yung VAR. Maliit na lang yung risk na ina-apply natin. And ito, kahit meron kang small wins, okay lang as long as green yung month na yon, no? Tapos, i-apply mo lang yung learnings sa susunod na buwan. Again, I am doing this for almost a decade na. I've been sharing my experience. So, hanggang ngayon marami pa akong hindi alam sa market dahil hindi naman ibig sabihin na consistent ako dito. Yung future na result ko is ganito pa rin. Pero I am confident na pwede tayong kumita dahil na meron na tayong skill dito sa trading. Wag lang mawawala ng volume yung market, just like, kasi hindi ko naabutan yung 2008 financial crisis. Di pa ako trader noon. Ano pa lang ako, no? Bata pa ako noon. Sabi nila, 2008, tuyo yung volume, as in, kakaiba daw talaga yung trading space nung dumating yung time na yun. So, if ever magkaroon man ng same scenario, no? New experience din sa akin yon, pero equipped na tayo ng system, meron tayong risk management and the psychology, and we'll see how it goes. So, hopefully, kayo din, patuloy tayong mag-aral, patuloy tayong mangarap, no? Wag kayong makinig doon sa mga losers sa buhay niyo kasi sa akin stranger lang 'yon. Posibleng sa ibang tao or sa inyo, baka yung mga mahal mo sa buhay, magulang mo, partner mo, sasabihin nila na hindi mo kaya. Wag mong pakinggan. Lagi mong isipin na kaya mo. Kaya mo abutin din yung mga pangarap mo kung ano yung mga posible na nakikita mo, no, na visualize mo sa'yo, posible talagang magkatotoo yon. So, hopefully, makita nyo rin yung success dito sa mundo ng trading at pagpalain pa kayong lahat. Salamat sa inyo. Pasensya na kayo, hindi ko alam kailan ulit ako makakapag-upload ng video. At kailangan ko muna yung aking time for my family. Kailangan natin yung time freedom. So, pag meron ka ng financial freedom, you need time freedom to enjoy naman kung ano yung mga ginawa ni God sa mundong ito, ma-explore natin, makita natin. So, salamat ulit sa panonood ninyo, guys.